Previously nga mga tropa, may nag-comment sa atin dito. Shoutout sa iyo Milka. Sabi niya dito, eto po bang Epson 121 compatible po ba sa laptop? Kung tutuusin, kung medyo may idea ka na sa tungkol sa printer, nakakatawa etong tanong ng tropa natin na to. Pero syempre nakaka-relate ako sa mga ganitong bagay kasi hindi naman talaga tayo merong idea nung nagsisimula pa lang tayo sa printing or nung tipong unang-una tayong gagamit ng printer or yung una tayong gagamit ng computer. Pumasok din yan sa isipan ko yung compatibility ng printer or kung anumang computer yung gagamitin ninyo. Kaya syempre, sasagutin natin etong katanungan ng tropa natin na to at manood kayo at makinig kayo sa lahat ng mga hindi pa nakakagamit ng mga printers or sa mga newbie sa larangan ng paggamit ng printers. Unang-una mga tropa ko, lahat ng mga printer natin ay meron niyang compatibility issue or meron siyang compatibility kung saan lang siya pwedeng gamitin. So siguro naman kung gumagamit kayo ng mga computers, alam nyo yung tinatawag na Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, or yung Windows XP. Ayan yung mga operating system ng mga computer ninyo. At kung medyo meron kayong pera-pera, andyan na papasok yung tinatawag na mga Mac OS or yung mga Apple. Yan yung mga gamit nyo na mga computer. At ngayon naman mga tropa ko, syempre medyo nag-move forward yung technology. Meron tayong tinatawag na Chromebook. Ayan yung medyo bago-bago ngayon. Or medyo masasabi ko na marami pang issue tungkol sa compatibility yung Chromebook OS. So isipin ninyo mga tropa, kapag bibili kayo ng mga printer, kahit papano tumingin muna kayo sa website ng mga printers na pagbibilihan ninyo. Halimbawa Epson Printer 121 ang bibilihin ninyo. Mag-google muna kayo, i-type ninyo Epson 121 specification or kung ano man na model ng printer yung bibilihin ninyo or yung napupusuan ninyo, and tignan nyo sa pinaka bottom part yung nakalagay operating system compatibility. So inuna ko na nga nasabihin yung Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11, Mac OS, di ba? Or kung Windows Server yung gamit mo. At alam ko naman na kahit papano meron na kayong idea dyan sa mga ginagamit nyo na sinasabi ko na Windows 10 or 11. At nakikita naman natin dito, Epson 121 compatible lang siya sa Windows XP, Windows XP Professional, Vista, and Windows 7, 8, 8.1, and 10. At sure na sure ako, compatible din to sa Windows 11. Etong Windows 8 or Windows 8.1, usually ito yung mga laptop na medyo style tablet. And nakagamit na rin ako ng mga Epson printers dyan. And next natin, etong Windows Server 2003, 2008, and 2012 kung ganyan yung operating system ninyo. At syempre, last but not the least, etong Mac OS or kung gumagamit kayo ng mga Apple na computer. So kung sa lahat ng nabanggit ko tropa, para dito sa nag-comment Milka, dahil ang plano mong bilhin ay Epson 121, kung sa lahat ng nabanggit ko, kung yung computer or yung laptop mo ay hindi ganito yung operating system, hindi ka makakagamit ng Epson 121. Kagaya ng mga Chromebook or yung tipong Chrome OS, hindi ka makakagamit ng Epson 121. Comment down below mga tropa sa mga nakakagamit ng Epson 121 kung Chrome OS yung ginagamit nyo. So ano ba yung Chrome OS? Ito yung mga medyo bago-bagong style na laptop na parang naka-Android style siya na laptop. Isipin nyo yung mga cellphone ninyo na mga smartphone, ganyan yung Chrome OS na parang naka-laptop style din siya. Parang style Google Chrome yung pinaka-interface nung inyong laptop. Personally, hindi pa ako nakagamit ng Chrome OS. Nakikita-kita ko lang sa mga mangilan-ngilan na tropa ko dito. At itatry natin humiram ng Chrome OS at itatry din natin mag-print gamit yung mga printers natin na available dito. Susubukan kong gumawa ng videos ng ganyan para ma-try din natin. Kasi mga tropa, hindi ko sa inyo masyado mapapatunayan kung gumagana yung Epson 121 sa mga printer ninyo na Chrome OS. And kung meron kayong mga Chrome OS at Epson 121 yung ginagamit ninyo, comment down below para ma-share nyo naman. Pero para sa nagtanong dito, base dito sa specs sa internet ni Epson, eto lang yung mga operating system compatibility ng Epson 121. At lalong-lalo na mga tropa, etong Epson 121 wala siyang Wi-Fi function. Kumbaga print lang siya.
Naghalungkat ako sa mga iba't ibang group sa internet or sa Facebook na mga mangilan-ngilan na gumagamit ng Chromebook or Chrome OS dito nga sa Epson 121 at nakikita ninyo nagkakaroon sila ng error at wala talagang nakakasagot kung gumagana ba yung Epson 121 sa Chromebook. Pero ang totoo niyan, hindi talaga yan gagana kasi hindi yan compatible. At etong Epson 3210, ganun din mga tropa, kung bibili kayo ng printer, isipin nyo muna or alamin nyo muna yung mga operating system compatibility. Kagaya neto, no, XP Professional, Vista, 7, 8, 9, 10, and Mac OS. Para malaman nyo kung gagana sa inyo yung drivers or yung pinaka-application ng printer na to sa inyong mga computer. Kasi mga tropa, bakit ko nasasabi na kailangan nyo munang tignan yung operating system compatibility. Napakaganda kasi ng tanong netong tropa natin na to na nag-comment kung compatible nga ba yung mga printer. Kagaya neto mga tropa, etong Canon G1010 na model na printer ni Canon ay hindi siya compatible sa mga Mac OS. Kumbaga, for Windows 10 lang siya and 8.1 and 7, and sa tingin ko hindi to gumagana rin sa XP. Eto lang talaga yung compatibility niya na OS. Kasi merong nag-comment sa akin before, kung natatandaan nyo, sa mga matagal lang nakasubaybay sa akin, bumili siya ng Canon G1010 and yung computer niya ay Apple or yung Mac OS at hindi nga niya nagamit yung kanyang Canon. Dahil nga hindi compatible yung operating system niya. At sa mga user ng Chromebook or yung Chrome OS nga mga tropa, tignan nyo yung compatibility, malamang sa malamang hindi nyo magagamit yung bibilihin ninyong printer kung hindi yan compatible sa mga Chrome OS. And sa nakikita ko, magagamit nyo naman yung printer na bibilihin ninyo kung naka Chrome OS kayo, kung merong Wi-Fi compatibility. Kagaya netong Epson 5290, Wi-Fi all-in-one ink tank printer, meaning meron siyang Wi-Fi. Kumbaga, ko-connect yung Chromebook mo sa Wi-Fi na ibobroadcast neto ni Epson 5290 or dapat same kayo ng Wi-Fi na pinagkokonikan para makapag-print kayo. And meron din tinatawag na IPP, yung Internet Printer Protocol sa pagkakaalam ko, at meron tayong website dito kung saan makikita mo yung mga model ng printer na compatible sa mga Chromebook or yung meron ngang specification na IPP or yung Internet Printer Protocol. Halimbawa, i-type nyo dito ay Canon. Ito yung mga model ni Canon na pwede mong gamitin usually sa mga Chromebook or yung mga Chrome OS. Ayan. So ano ba yung IPP? Ito yung kukontrolin mo yung printer mo dahil yung printer mo magbo-broadcast siya ng pinaka-internet connection. Ko-connect ka doon or dapat same din kayo ng connection para makagamit ka nung pinaka-printer or para makontrol mo yung printer na yon. Ito mga tropa, ipapakita ko sa inyo dito, mabilisan lang. Ganito yung pagsiset up ng Chromebook OS sa mga IPP compatible na printer. Nakita nyo, nag-add siya ng printer and nagbo-broadcast yung printer ninyo ng signal. Ko-connect lang siya doon and i-add niya yung inyong printer and magagamit nyo na yon. So sinasabi ko nga sa inyo, yung Chrome OS or yung parang Chromebook nga, para lang siyang Android phone na nag-style laptop. So napakadami ng mga ganyan na kumakalat ngayon ng mga laptop kasi napakamura niya. Kagaya na ito mga tropa, makakabili ka na lang nito halos 3,000 or 5,000, 2,000. Kung tutuusin mga tropa, kung tipong kailangan na kailangan mo talaga ng laptop, yung tipong documents research lang, okay na okay to. Pero sa mga long time na panggamit, yung tipong napakadami mo nang gagawin, hindi lang pag-research, hindi worth it yung pagbili ng mga ganitong laptop. I highly suggest kung wala kayong laptop or computer, bumili kayo ng normal na laptop. I highly suggest na bumili kayo ng Windows 10 na kahit papano ng mga second hand na magagamit nyo kesa sa mga ganitong Chromebook. Ito yung mga tinatawag na portable lang yung tipong parang pag nasira na, tapon na kasi napakahirap din ayusin ng mga parts niyan. So ayun lang, no, sana magkaroon din kayo ng mga idea and napakaganda talaga na itong comment na to para sa mga newbie. At nakikita naman natin dito, eto din si Brother Printer, titignan nyo rin yung compatibility niya. Halimbawa, DCP T720, hanapin nyo yung operating system niya na compatible din. Usually nasa pinakababang part siya. Eto, nakikita naman natin compatible siya sa Windows 7, 8, and 10.
halos same lang siya ng mga specs ni Epson. At mga tropa, kung merong Wi-Fi features yung inyong mga printer, compatible yan sa mga applications sa cellphone kagaya ng mga AirPrint or yung mga application ni Epson sa mga cellphone nga, 'di ba? At mga tropa ko, etong Epson 5290 ko, nagamit ko na rin siya through Wi-Fi printing. Dun sa aking laptop, wala akong in-install na kahit na anong drivers doon. Basta mga tropa, yung printer ninyo ay nakakonect sa iisang Wi-Fi para magkaroon sila ng signal sa isa't isa. At kung wala naman kayong Wi-Fi, etong Epson 5290, pwede nyo pa rin siyang magamit. Yung Epson 5290 kasi nagbo-broadcast siya ng sarili niyang signal and yung laptop ninyo dun lang kukonek sa Wi-Fi na binobroadcast neto ni Epson 5290 para makapag-print kayo. Same lang din yon sa mga printer ni Epson na merong mga Wi-Fi kagaya ng Epson 3250 and Epson 3256. So ayun yung nakikita kong way din kung gagamit kayo ng mga Epson 5290, kailangan may mga Wi-Fi yung inyong mga printer. Kasi nga to tell you honestly, hindi pa talaga ako nakagamit ng Chromebook. Hindi ko sure kung yung Chromebook OS pwedeng kumonek sa Wi-Fi ng mga printer natin. Hindi ko masyado sure and hihiram nga ako ng Chromebook na laptop para maipakita ko sa inyo. Pero for the meantime, sana naman na gets nyo yung pinopoint out ko ngayon sa vlogs natin. Inuulit ko, kung hindi compatible yung mga operating system ninyo sa mga printer na bibilihin ninyo ay hindi yan gagana or hindi nyo magagamit. At mga tropa, eto pa, additional, kung yung mga operating system ninyo ay naka-modified, eto kasi personally nangyari sa akin to. Meron akong Windows 7 dati. Nung meron akong computer shop, dun sa aking pinaka-server, modified kasi yung Windows 7 na naka-install dun. At hindi gumagana yung printer ko. Nagkakaroon ng error. Kasi yung mga modified mga tropa ng mga OS, ayan yung parang binabawasan nila yung mga features. Halimbawa yung server mo for pang gaming lang. May mga features dyan na mga modified OS, inaalis niya yung mga hindi kailangan para maging better yung gaming experience mo. Halimbawa nga, nire-remove yung features tungkol dun sa printer. Ganun yung nangyari sa akin dati kasi yung server ko sa computer shop ko, puro gaming lang din dun. And nung nag-install na ako ng Epson 3110 or yung eto na nga yung Epson 3210, hindi gumagana yung kanyang installer. Nagkakaroon ng error kasi nga nakamodified yung operating system nung aking server dati. Kaya I highly suggest sa mga makakapanood ng videos na to, wag nyong imo-modified yung inyong operating system. So paano ba siya mamomodified? Dun pa lang sa pinaka pag-i-install mo ng OS, dun na yun na mamodified. Depende sa installer mo ng computer. Sana nagagets ninyo. And may mga modified din na mga OS na gumagana naman din yung mga printer kasi yung features tungkol dun sa printing natin ay hindi nila inaalis. Medyo technical yung topic natin na to and hopefully sana magets nyo yung mga pinagsasabi ko dito. Napakadali lang din naman ng mga sinasabi ko dito kung iintindihin ninyo. Konting recap lang tayo. Kung bibili kayo ng printer, titignan ninyo yung system requirements niya or yung operating system requirements niya sa mga computer na gagamitin ninyo. Kagaya neto, Pixma 47720 na model, compatible siya sa Windows 11, 10, 8, and 7 at naka-compatible na rin siya sa Mac OS. Dahil etong Pixma 4770 kahit papano medyo bago-bago kung ikukumpara mo siya dito sa Canon G1010 na hindi compatible sa Mac OS, di ba? So kung Chromebook nga ang gamit ninyo, eto ay hindi compatible etong Pixma G1010. At etong 4770, tignan natin dito sa inilagay ko nga sa website kung compatible siya. Eto, compatible siya. Eto yung website kung saan makikita mo yung IPP compatibility niya. So, ibig sabihin, etong Canon 4770, meron siyang IPP or yung Internet Printer Protocol. Magagamit mo to kung Chromebook yung inyong mga laptop or naka-Chrome OS ka. Yun yung kinagandahan mga tropa dito sa 4770. Pero kagaya nga ng sinabi ko, I highly suggest na mas bumili kayo ng standard na mga laptops or computer natin. Kahit na mga Mac OS yan or mga Windows 7, mas maigi or Windows 10. Huwag yung mga Chrome OS. Although mura siya. So, huwag kayong bumili kahit na mura. Isipin niyo yung longevity kung gaano niyo siya katagal magagamit or yung pinaka-flexible siya sa kahit na anong bagay, 'di ba? So, siguro dito na natin
nating tapusin yung vlogs natin. Hopefully, nagets nyo yung mga sagot ko or yung mga tinatanong nyo na-clarify natin. Etong Epson 121, kung compatible siya sa laptop, ang sagot ay depende yan sa operating system ng laptop mo or ng computer mo. Windows 7, 8, 9, 10 compatible, and Mac OS compatible. At kung naka Chromebook ka or Chrome OS, 50-50 tayo dyan, di ba? So for the meantime, eto na yung sagot ko, ayun na yon. At antayin nyo na makahiram ako ng Chromebook para matry nga natin etong mga printers natin dito na available. So ayun na lang, like, share, and subscribe. Sa mga gustong mag-avail ng mga templates natin, even Canva Pro, meron tayo dyan. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay damang